Good morning sa ating lahat mga kaibigan. Dito na naman tayo sa ating Mercado Official na channel po. Itong pag-usapan natin mga kaibigan, napakasimple lang po kasi tanong din ito. Sabi ng ating viewers na nagtatanong sa ating mga kaibigan na gumagaan ba ang isang manok kahit babad siya sa tubig po? Ibig sabihin ba mga kaibigan na talagang nandun lang palagi yung tubig mga kaibigan? Yan naman talagang ginagawa natin sa mga stag natin na hindi talaga natin mawala yung tubig sa para hindi sila ma-dehydrate po. Kaya sa atin dyan mga kaibigan, pag pinag-usapan ay gumagaan ba isang manok kahit babad siya sa tubig, ay hindi po kasi babad siya talagang may moisture siya palagi mga kaibigan, uminom ng tubig, talagang bumibigat yung manok natin mga kaibigan. Kahit pa babad siya sa araw mga kaibigan, ay talagang pa rin, hindi pa rin. Pira na lang siguro pag may exercises routine ka every day para siguro gumagaan pa rin kahit babad yan sa tubig, lalo na pag ang pinapakain mo ay royal pa, nasa conditioning stage ka, pinapakain mo ay royal pancit saka itong tinatawag nating platinum, ay siguro gumagaan yung manok mo pero kahit babad sa tubig. Kasi alam naman natin na ang exercises din ay medyo natin yung taba ng ating mga manok kasi exercise sila medyo pagod sila kaya medyo kaya medyo hindi magkasapula ang ating mga manok at saka medyo gumagaan mga kaibigan kahit babad sa tubig po. Pero sa akin dyan mga kaibigan, pag kinokondisyon mong manok mo babad siya sa tubig ay talagang medyo magaan man kung may mga exercises pero hindi talaga fully na magaan siya mga kaibigan. Kaya nga pag mag-kondisyon tayo, kontrolin natin yung tubig. Mayroon lang 3 dips, 4 dips, 5 dips. Pagkatapos kumain, may 3 dips ka lang ibigay o 4 dips lang. Kasi talagang itong tubig mga kaibigan, ito talagang isa na nagpapabigat sa ating mga manok po. Kahit pa siya sa exercises nila or babad pa siya sa araw, mas may silungan lang na tipi, talagang bumibigat pa rin yung manok mga kaibigan. Kasi itong tubig po mga kaibigan, ito talaga isang factor na medyo bumibigat yung manok natin. Pira na lang siguro pag kontrolin mo yan, lalo na pag nasa conditioning stage sila, pagkatapos silang kumain, bigyan mo lang ng 5 dips. Tapos mga kaibigan, yung medyo sa 10 o'clock or 11 o'clock, bigyan mo lang ng 3 dips to 2 dips. Tapos mga 5 days before the fight nila talaga, laban nila, ay kontrolin mo lang 3 to 4 dips. Tapos sa araw ng laban 2 dips na lang, mga ganun ba mga kaibigan. Talagang may program ka kung paano mo kontrol yung tubig po. Kasi kahit 5 dips, 4 dips, hindi ka marunong mga kaibigan, hindi pala rin gumagaan yung manok mo. Pinapakain mo medyo maraming pellets, medyo bumibigat pa rin yung manok mo dyan mga kaibigan. Talagang ganun po. Kaya hindi natin yan makontrol ang bigat sa isang manok pag mayroong tubig mga kaibigan. Kasi ang tubig naman mga kaibigan, yun ang yung kinukuha natin sa katawan ng manok, lalo na sa conditioning para medyo gumagaan sila mga kaibigan. Gumagaan na bumubuka yung mga katawan nila po. Pero yung pagbuka ng katawan mga kaibigan ay madali lang yun, sa pagkain lang yun, saka sa daily routine exercises nila po. Sa kanilang conditioning stage mga kaibigan. Kaya yun lang po, talagang hindi gumagaan ng isang manok, lalo na pag ito'y babad sa isang tubig mga kaibigan, lalong pag nandyan ang tubig, lalo na pag mainit ang araw, talagang maubos yung yung nilagyan mo ng tubig, talagang maubos niya yan mga kaibigan. Kaya medyo mahirap po gumagaan ng isang manok pag may tubig talaga palagi mga kaibigan. Sa palagi kong sinasabi na talagang kontrolin yon, lalo na sa conditioning. Kasi pag mabigat ang isang manok mga kaibigan, kahit sa sa maintenance mo lang, may babad talagang tubig yan. Stag yan kailangan yan sa isang stag. Talagang mabigat yung stag mo, lalo na pag ang pinapakain mo Inilmax, medyo mabigat talaga. Kaya sa atin dyan mga kaibigan, yan lang ating may bahagi sa araw na to, na pag babad ng tubig ang isang manok, talagang medyo mabigat po. Pira na lang pag kinokontrol mo yun mga kaibigan. May program ka na kung paano kontrolin yung tubig. Ayun lang po. Ito pala mga kaibigan, bago tayo may tanong kasi din na paano daw ang isang manok pag mag-kondisyon ka. Dumaan ba talaga sa pre-conditioning o diretso na sa 21 days conditioning? Sa akin naman dyan, may binablog na ako dyan dati mga kaibigan na lalo na pag
medyo malaki ang ano mga kaibigan, ang examination mo, medyo bigatin ang laban mo mga kaibigan. Talagang maganda yung iano mo sa preconditioning mga kaibigan, kasi doon ho sinasanay ang manok para pagpunta sa 21 days conditioning mga kaibigan ay hindi na po manibago isang manok. Kasi doon sa preconditioning mga kaibigan ay doon mo po maibigay sa isang manok yung tinatawag nila na physical conditioning at saka yung mental conditioning. Example ng mental conditioning mga kaibigan, yung isanay mo yung ipasok mo yung manok mo sa box. Kasi magpunta ka ng sabungan, ano mo yan, ilagay mo yan sa box mga kaibigan. Pag hindi po sinasanay yung manok ng ganyan po, talaga manibago yun mga kaibigan. At saka yung sinasanay mo yung manok sa kulay ng kapwa manok nila. At saka yung mga kaibigan, ang pagka-importante po yung daily routine exercises nila po para makuha nila yung tamang palo ng isang manok mga kaibigan. Kaya sa akin po mga kaibigan, bilang isang magmamanok din, doon din natin i-practice yung magpailaw. Kasi pag doon ka na sa 21 days mga kaibigan, manibago yung manok. Baka hindi po makarecover mga kaibigan, mahirap din yun. Kaya napakaganda po ang manok, lalo na sa mga big time na labanan po. Naidaan talaga natin sa preconditioning mga kaibigan. Pampasanay po yan mga kaibigan. Napakalaking bagay po yan sa isang manok, lalo na sa mga handler po na talagang tutok talaga sa isang manok. Kailangan mo talaga yung preconditioning mga kaibigan, kasi ang preconditioning po, doon po nakasalalay yung yung sinasanay mo talaga yung isang manok bilang isang handler, na ilagay mo talaga ang manok sa kanilang comfortable zone mga kaibigan, para mag-perform ang manok ng maayos po. Ayun lang mga kaibigan, ayun lang ang ating masabi dyan. Kung gusto nyo tingnan yung last vlog ko niyan, ay nandun yan mga kaibigan, pwede nyo yung doon, tingnan po, kasi mas maganda yun, kasi medyo mas mahaba yun, parang makuha o maintindihan natin. Ito namang pagmamanok ng kaibigan, wala naman talagang sinusunod na ito'y tama, ito sa kanya ay mali, wala naman talagang ganyan mga kaibigan. Kasi kahit anong gawin mo sa manok mo, example, hindi mo purgahin, mananalo pa rin. Purgahin mo, mananalo pa rin. Kaya hindi tayo pwedeng mag-ano dyan mga kaibigan. Kaya sa atin, kung ano lang yung medyo hiyang ka o nasa komportable ka, ayun ang sundin natin mga kaibigan. Yun lang po. Good morning sa ating lahat po.